Ang nakamamatay na tape recorder. May mga bagay sa ating mga buhay na nagiging bahagi ng nakaraan, pero may mga pagkakataon na ang mga bagay na ito ay muling bumabalik sa hindi inaasahang paraan. Isa na rito ang tape recorder na nahanap ni Andre sa isang lumang tindahan ng mga gamit na pang-alaala sa may kanto ng Barangay Santol. Isang maulan na hapon, habang naglalakad pauwi mula sa eskwela, napansin ni Andre ang isang tindahan na bago lang sa kanilang kanto. Hindi ito katulad ng mga karaniwang tindahan, madilim at tahimik, at may mga anti-gang gamit na nakadisplay sa bintana. Isang luma at bakal na pintuan na may kalawang ang nagsara sa loob nito. Sa isang gilid ng tindahan, may nakatambak na mga tape recorder na pinalibutan ng alikabok at punit-punit na mga tape. Magandang araw, Iho, bati ng matandang tindera nang pumasok siya. Ang matandang babae ay may mga puting buhok at malalim ang mga mata, parang may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang tape recorder na iyan ay may kakaibang kwento. Habang pinagmamasdan ni Andre ang mga tape recorder, may isang lumang modelo na tumatawag sa kanyang atensyon. Ito ang pinakaluma sa lahat, may mga gasgas at madilim na kulay. Ang label nito ay hindi mabasa, ngunit ang mga mata ni Andre ay nahulog dito na parang may kakaibang puwersa. Bakit may ganitong tape recorder pa? Tanong ni Andre. Kung gusto mong malaman ang kwento, pwedeng-pwede. Pero tandaan mo, Iho, may mga bagay na hindi mo na dapat pang tuklasin. Sagot ng tindera habang binibigyan siya ng warning na masyadong malalim para ipaliwanag. Pero hindi pinansin ni Andre ang babala. Agad niyang binayaran ang tape recorder at iniuwi ito sa bahay. Nasa loob ng kanyang kwarto, ang kanyang kwarto ay malamlam ang ilaw, at tanging ang tunog ng ulan at ang humahaplos na hangin ang naririnig. Nang isaksak ni Andre ang tape recorder at pinindot ang play. Isang mabigat na static ang tumunog mula sa speakers. Tumagal ito ng ilang segundo bago nagkaroon ng malinaw na tunog. Nagsimula ang isang malalim na boses. Ang tono nito ay parang nanlulumos, matagal, mabagsik, at puno ng paghihirap. Ang mga lihim ng nakaraan ay matatagpuan sa tape. Huwag mong subukang i-play muli. Huwag mong subukang hanapin ang tape. Dahil sa sobrang pagkabigla,
Agad na pinatigil ni Andre ang tape recorder. Nanginginig siya sa takot, ngunit ang kanyang kuryosidad ay tumaas. Bakit hindi ko dapat pakinggan ang tape? Tanong niya sa sarili. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang bawat tunog ng ulan at hangin ay nagiging parang mga anino na sumisilip sa kanyang mga bintana. Nang magdapo ang mga mata ni Andre sa tape recorder, tila ito ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. May tumatangis na mga ingay mula sa loob ng aparato, at bago siya makapaghapilap ng lakas, iniwasan na lamang niyang tingnan ito. Ngunit sa kabila ng takot, isang pakiramdam ng kasabikan ang bumabalot sa kanya. Kinabukasan, hindi na kayang pigilin ni Andre ang kanyang kagustuhan na pakinggan muli ang tape. Nang maghapon, hindi siya mapakali. Binalikan niya ang tape recorder, at sa pagkakataong ito, itinuloy niya ang pakikinig. Sa ikalawang pagkakataon, ang boses mula sa tape ay nag-iba. Nagkamali ka. Ang mga susunod na pangyayari ay hindi na kayang pigilan. Ang bawat tao na nakinig sa tape na ito ay nagbabayad ng isang matinding halaga. Pakiramdam ni Andre ay tila may isang malamig na kamay na humaplo sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang takot, ngunit ang kanyang katawan ay tumangging itigil ang pagpindot ng play button. Ang kanyang utak ay nagsimulang magulo, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdilim. Bago pa man magdilim ang kanyang kwarto, si Andre ay nakatulog na. Ngunit hindi siya nakatulog ng matiwasay. Sa kanyang panaginip, lahat sila ay tila nagdurusa, mga lalaki at babae na may mga tinak na nakatusok sa kanilang katawan. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mga imahe ng mga taong nauna nang gumamit ng tape recorder na ito. Lahat sila ay tila nagdurusa, mga lalaki at babae na may mga tinik na nakatusok sa kanilang katawan, mga mata na puno ng takot at paghihirap. Isa-isa, ipinakita sa kanya ang kwento ng bawat tao na may hawak ng tape recorder. Isang batang lalaki na pumasok sa kagubatan upang hanapin ang nawawalang tape, isang pamilya na nawasak ng lihim na nilalaman ng tape, at isang magkasintahan na nahulog sa isang bitag ng kasinungalingan. Ang tape na ito ay nagiging sumpa, isang uri ng curse na hindi matatakasan ng mga nakikinig dito. Sa isang gabi ng walang hanggan na pagkabigla, napagdesisyonan ni Andre na sirain ang tape recorder upang tapusin na ang lahat ng ito. Ngunit nang itapon niya ito sa basurahan, ang tape recorder ay bumalik sa kanyang kwarto. May kakaibang puwersa na nagbalik sa kanyang kama, at sa kanyang isipan, narinig niyang muli ang boses mula sa tape. Ang tape na ito ay hindi mawawala. Huwag mong subukang takasan. Ito ay ang iyong kaligtasan at kapahamakan. Hindi na muling bumalik si Andre sa kanyang lumang buhay. Habang ang tape recorder ay patuloy na umiikot, nagiging bahagi siya ng isang madilim na kwento na hindi na matatapos. Ang tape recorder na iyon, tulad ng isang sumpa, ay magpapatuloy sa paghahanap ng bagong tagapakinig, at bago pa man nila malaman, magsisimula na naman ang madilim na kwento.